pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Diyos na mahal ako at mahal ko rin siya. Ngayon ay alam kong mahal mo ako, kaya mahal na mahal kita. Nagtitiwala ako sa Diyos na mahal ako at mahal ko rin siya. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Ako'y buhay nang dahil sa'yo, aking Panginoon. Walang ibang makapagliligtas sa akin kundi ikaw, Jesus.
kailan, kahit saan, magpupuri sa'yo, dakilang pangalan. Wala nang iba kundi ikaw, Jesus, ang aking pagkakatiwalaan. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos, sa anak ng Diyos, sa anak ng Diyos, sa anak ng Diyos. Good morning, Jesus! Ano yun? Bakit? Hindi. Nagkakakwentuhan. Sabi ko, ano yun? Thank you, Lord. Magandang umaga, mga kapatid. A blessed Thursday morning sa atin lahat. Thank you, Lord. Mananalangin po muna tayo, mga kapatid. Lord, salamat again sa panibagong araw, Lord. A brand new day with a brand new hope. Kaya po, Lord, tuwing gising is a blessing. Thank you, Lord, for another opportunity to be of service to you sa araw na ito. At maraming salamat din po sa mga salitang ipapahatid. Instruction and guidelines po namin, Lord. Para po sa salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Okay ba yung sound po sa labas? Mga kapatid? Okay siya? Ayan. Mga kapatid, sabihin niyo po kung hindi okay ang dating ng sound ko sa inyo. Oo, kasi merong ngayon si Mr. Arnold, may test drive. Meron pong sinusubukan. Okay, thank you, Lord. Magpapatuloy po tayo sa ating pinag-uusapan sa John 12:24. Sabi po, most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. At nandun pa rin po tayo sa pinag-uusapan natin tungkol sa brokenness. Na pag-usapan nga po natin, di ba yung sa Genesis 32, yung pong tungkol kay Jacob na nakipag-wrestle siya. Ulitin ko lang po, uulit-ulitin ko po ang meaning ng ating pinag-uusapan na brokenness para habang tayo po ay nakikinig at pinag-uusapan po natin ito, nasa kaisipan natin yung meaning ng brokenness. The word brokenness refers to the state of surrender and defeat po we experience when hardship comes into our usually steady and painless life. At ang pangalawa naman po, ito po yung mga circumstances we encountered that will make us fall on our knees. At alam mo, lahat po tayo ay dumaan na sa mga ganyan. Ito po yung sitwasyon na mapapapray ka talaga kay Lord. Lord, tulungan mo naman ako. Dahil talagang yung salita pong brokenness na yan, ito po yung state na para sa'yo, walang-wala ka na talagang magagawa at walang-wala kang matatakbuhan kung hindi ang Panginoon. At yung kay Jacob nga, pinag-usapan nga po natin, hindi ba mga kapatid, na ang unang-unang inaalis po through the Job 32, Genesis 32 na pinag-usapan natin,
yung self-dependence natin. Kasi alam nyo, yan po ay isa sa mga bagay na kailangan tanggalin sa atin ng Panginoon. Because kapag yan ay niretain po natin, yung self-dependence na yan, we will not see our need of God. Kaya palagi na lang na papaandarin natin yung ating might, yung ating strength, di ba? Yung ating karunungan. Kaya kailangan alisin po tayo dito ng ating Panginoon. We have to submit to God. Madalas po kasi, we just use God, but we do not want to submit to Him. Use in a sense na, Lord, ganto, Lord, tanggalin mo ako dito. Lord, sagutin mo to. Lord, pagalingin mo ko. Lord, proteksyonan mo ko. So parang ginagamit natin lagi si Lord, pero ayaw nating sumunod sa Kanya. We do not want to submit to Him. At yun po ay kailangang maalis so that He can bless us. Kailangan po kasi talaga ma-break po ng Diyos yung self-dependence na yan sa atin. Because pagka po, as long as nandyan yan, hindi ka pa talaga totally broken. Pag sinabi mo kasing broken, stripped off everything na iniisip mo na meron ka. Kaya nga, sa panahon na yun, ang kailangan mo lang ang Diyos kasi nawala na lahat. As long as nasa atin pa rin po ang self-dependence, hindi po tayo talaga makakaranas ng total brokenness in front of the Lord. Brokenness po is a path to blessing. So, isang pamamaraan po yun. Before God can use a man greatly, He must break him. Talaga ba? Hindi ba pwedeng gamitin na lang ng Diyos na hindi na binibreak? Hindi po. Because meron nga po tayong built-in parang tendency, meron tayong tendency to trust in ourselves. Hindi ba nung unang panahon na wala pa tayo kay Lord? Lahat ng pagpapasya natin, tayo po ang merong minsan nga, anak ka, may parents ka, dapat submitted ka nga dun eh. Pero because of that tendency na mag-trust tayo sa sarili nating mga kakayahan, sa sarili nating mga karunungan, minsan nanay mo na yun at tatay mo na yun, ayaw mo pa rin mag-submit, hindi ba mga kapatid? So may built-in tayong, meron tayong tendency na to put our trust in ourselves. So, the Lord must break us. Naaalala ko yung Proverbs 20:30 na ang sabi doon, sometimes, nawala ako sa sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Ang sabi doon. Talaga naman po, mga kapatid, kapag kain talagang wala ka nang magawa sa sitwasyon mo, tsaka lang naman natin naaalala ang Diyos eh. Pagka mga bagay na, kaya ko pa yan. Hindi naman po di ba? Hindi natin naaalala ang ating Panginoon. So, dito sa binasa po natin kay Jacob, mabanggit ko lang po ulit, magdamag siyang nakipag-wrestle sa ating Panginoon. Kung tutuusin, from the very start, kayang-kaya na pong ipakita ng Diyos sa kanya na hindi ka ubra sa akin. Pero, pinabayaan pa niya na, halos magdamag na sila na nakikipag-wrestle sa kanya. Only to prove to Jacob, or para ipakita lang niya kay Jacob, nakita mo kung gaano katigas ang ulo mo, nakita mo kung gaano yung self-will mo, na magdamag ka ng ayaw mo pa rin sumuko. Yun po yung gustong ipakita sa kanya ng ating Panginoon. Ang problema po kasi sa atin, kadalasan, ay parang kagaya ni Jacob. Actually, nasabi ko, di ba nung nakaraan, this time, ang aggressor niya si Lord. Pero hindi niya adversary si Lord. Hindi ba? Kung iba yung kaaway at saka yung aggressor di ba? Pero ang adversary niya sa totoo lang ay ang sarili niya. Karamihan po tayo, lagi nating sinasabi, kasi yung asawa ko kasi yung anak ko Lagi nating sinasabi that the enemy
or the adversary is outside. Lagi nating binibintang sa mga, kasi itong buhay ko yung circumstances ko, yung aking sitwasyon. Ang dami nating pwedeng pagbintangan kung bakit ganito yung kalagayan natin ngayon. Pero bibihira yung mga tao na nakakakita that the real adversary is within. Ito nga po yung pag-uusapan nating the flesh within, our flesh. Yan po ang ating talaga pong adversary. So, binibintang natin kung kani-kanino, boss ko, di ba? Kaibigan ko, magulang ko. Kaya Lord, alisin mo nga itong mga taong to. O kaya gumawa ka nga ng mga bagay para maalis sa akin itong mga problema na to, dulot nitong mga tao na to. Are you sure, mga kapatid, na ang problema ay yung mga tao sa paligid mo? O yung circumstances mo? Or yung parents mo ba? Ano ba? Sino ba? Are you sure po na sila ang problema? Kadalasan, hindi natin nakikita pero tayo pala ang problema. Ganun po ang nangyari dito. So, yung breaking process na ginawa ng Panginoon kay Jacob dito reveals the power of the flesh in us. Kung tutuusin po, pwede na pong balian ng Diyos ng hip si Jacob from the start. Kasi touch nga lang di ba? When he finally did, sobra yung pain na naramdaman ni Jacob at nung tinatch siya ng Diyos, tsaka lang niya nalaman kung sino ang katunggali niya. Ang Diyos pala. Kung hindi pa siya inanuhan sa hips, hindi niya malalaman na ang aggressor niya pala ay ang Panginoon. Bakit inalaw nga ng Diyos yun? Kasi nga gusto nga ipakita ng Diyos sa kanya yung power of His self-will. Na as long as meron ka nun, you will not see your need of God. Ang totoo po nito, mga kapatid, inihintay ng Diyos na sumuko si Jacob. Kaya lang magmamadaling araw na, ayaw pa. Kaya nga sabi niya, di ba, bitawan mo na ako, magmamadaling araw na. Ang sabi niya, hindi. Pero nung yung hips niya ay tinatch ng Diyos, nakita niya, naku, si Lord pala ito. But he kept fighting, mga kapatid. Ganyan po tayo. Minsan, yung sitwasyon na natin, at the back of our mind, alam na natin na may ginagawa ang Diyos, pero pilit nating nire-resist minsan dahil ayaw natin yung ganong pamamaraan. Ang nangyayari, nagtatagal tayo sa sitwasyon natin because we do not want to acknowledge na merong gustong gawin ang Diyos sa atin. Ganun po ang nangyari dito kay Jacob. Hindi ginamit ng Diyos sa kanya ang power niya hanggat gusto niyang makita nga na voluntarily sumuko si Jacob, pero hindi nga po nangyari yon, mga kapatid. Kaya, alam niyo po ba that the flesh dies hard? Napanood niyo na po yung Die Hard na pelikula? Series, di ba? Ilang series po yon, yung Die Hard na yon. Parang si Cardo Dalisay, hindi ba? Oo, Die Hard. Ganon din po yung Die Hard na pelikula nun. Di ba, napapalundag tayo, napapaangat tayo sa kinauupuan natin dahil grabe na yung mga nangyari sa buhay niya, buhay pa rin. Oo, kung ibang tao yon, abay matagal ng patay, pero buhay pa rin. Ganon ang flesh. The flesh dies hard. Daig pa si Bruce Willis ng flesh na yan. Kaya kung napapansin po ninyo, mga kapatid, kahit tayo ay na kay Lord na, bangon pa rin ang bangon yan. Bangon pa rin siya ng bangon. And do you know that only the Lord can tame our flesh? Kaya kailangan mo ang Diyos para matame or para makontrol yung flesh. Aside tanggalin mo ang Diyos, ay naku po, kung san-sanan ka na dadalin yan. Ngayon nga lang na kay Lord ka, nadadala ka pa rin niya Paano na kaya kung wala po ang mga salita ng Diyos sa atin? So only God can tame this flesh. Kagaya kay Jacob, hanggat hindi siya kinripol ng Diyos, hindi siya mag-give in, hindi ba? Tapos, ang nakakatuwa pa dito, to make sure that Jacob has learned his lesson,
tinanong siya ng Diyos na what is your name? At nakakatuwa naman, palagi ko na-please din ng Diyos dun sa sagot niya, nung sinabi niya na ang pangalan ko ay Jacob. Para pong sinabi niya kay Lord na ang pangalan ko ay deceiver, supplanter, at saka, ano pa yung ano niya, conniver, yung ano-ano na, hindi ba mga kapatid? Inamin niya. Ayun, doon na po nag-work ang power ni Lord when it comes to kapag tayo ay umamin na. Kung tutuusin, hindi naman po kailangang tanungin ng Diyos si Jacob kung anong pangalan niya. Because the Lord never asked questions to gain information. Because He knows. Hindi pa nga natin sinasabi. Alam na niya. O ba't tinanong pa siya? Tinitignan niya kung natutunan na ni Jacob ang lesson na gustong realize sa kanya ng Panginoon. At umamin naman po siya, mga kapatid. Alam naman ni Lord kung sino yung katunggali niya. Alam din niya kung ano pangalan ni Jacob. Di niya naman kailangan tanungin. And yet, tinanong niya. Kasi, ang totoo dito, hindi lang naman pangalan ni Jacob ang tinatanong ng Diyos. Gusto ng Diyos makita kung na-realize na rin ni Jacob ang flaw sa character niya. Kasi nung panahon na yon, your character goes with your name. Kaya nga po, nung mga panahon na yon, di ba, kapag sobrang hinagpis na dinanas, ang ipinangalan ay Mara, di ba? May kinalaman ang karakter mo sa pangalan mo nung mga panahon na yon. So, dito, pina-acknowledge lamang ng Panginoon kay Jacob not only his name but also the flaw in his character. Kaya pinalitan din niya yun. Kasi yung kanyang pangalan, ang meaning nito ay supplanter, deceiver, conniver. Pero nung time na yon na tinanong siya ng Diyos at umamin ng Diyos sa kanya at na-acknowledge niya kung ano ang kailangang baguhin ng Diyos sa kanya, pinalitan ng Diyos pati pangalan niya. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng pangalan niya na Israel? Prevailer. Oo. Kasi nag-prevail yon. Hindi siya nag-prevail against the Lord, but nag-prevail siya against himself. Kaya pinalitan po ng Israel na ang pangalan niya. So, only us, just like Jacob, only Jacob can acknowledge na merong flaw dun sa sarili niya, kaya kailangang mawala yun para mabless siya ng Diyos. Tayo rin po, mga kapatid, part of the process of knowing God involves knowing ourselves. Ayun, ulitin ko ha, part of the process of knowing God is knowing ourselves. Anong ibig kong sabihin dito? Hanggat hindi mo ina-acknowledge na ikaw ay makasalanan at nangangailangan ng Savior at tagapagligtas, hindi ka kayang pagpalain ng Diyos. Kasi bakit? Marunong ka naman pala, kaya mo naman pala sa sarili mo, hindi ba? So, ano pang kailangan mo kay Lord? So, unless na kilala mo ang sarili mo at aminin mo sa Diyos na wala po akong magagawa kung wala ka, magpapatuloy ka po doon sa pamumuhay na lagi na lang kulang, lagi na lang hindi tama yung mga nagagawa, laging mali na lang ang desisyon. Bakit? Kasi ikaw lang naman ang gumagawa niyan. Tapos bigla, ang masaklap dito, ikaw ang nagde-decide sa sarili mo, pero pagka yun ay hindi, nahantong ka nito sa hindi magandang sitwasyon, sasabihin mo, grabe naman si Lord. Ano kinalaman ni Lord, kapatid? Ikaw ang nag-decide dyan. Bago mo ba ginawa yan, nag-pray ka ba? Bago mo ba ginawa yan, hiningi mo ba ang salita ng Diyos para maging guide mo? Hindi naman, di ba? Ginawa mo lang yan dahil sa kaisipan na ito ang tama, ito ang tama. Tapos nung hindi nag-succeed, si Lord ang may kasalanan. Napaka-unfair naman nun kay Lord. Oo, it's unfair, mga kapatid, ano? So, ang brokenness po kasi ay isa ring pamamaraan para i-reveal ng Diyos sa'yo na ikaw ay mahina. At dito na po papasok ngayon that this breaking process reveals also the power of God. So, kapag ni-reveal na nito kung ano ang nagagawa ng flesh,
sa tao, yung power ng flesh sa tao, i-reveal din ng Diyos ang kapangyarihan niya na pwede niyang magamit para yung flesh na yan ay masubdue natin. He will reveal His power sa atin. Bago po niya itinatch ang hips ni Jacob at bago po siya napilayan, siguro iniisip ni Jacob na parang match itong laban na to Ganyan din tayo minsan, mga kapatid. Kapag meron tayong mga bagay na ginawa nang hindi natin kinonsulta ang Diyos, sa umpisa, sabi ko sa iyo pwede, di ba? Kasi wala pang nangyayari. Parang umaayon sa iyo yung mga pagkakataon, umaayon doon sa iniisip mo na tama. Sabi ko sa iyo pwede. Sabi ko sa iyo yan ang tama Pero nung medyo lumabo na ang mga sitwasyon, ayan na. Sinisisi na natin si Lord. Samantalang nung una, sabi ko sa iyo di ba? Pero pagka hindi na umaayon, grabe na si Lord ganon. So, dito po, ipinakita ng Panginoon sa kanya, ano ang kaya ng power ko. Imagine, ang ating pong katawan ay meron niyang built-in na protection, hindi ba? Like for example, yung ating mga laman loob. Ang laman loob pala po natin, sa totoo lang, itong ating tiyan na to, makapal pala to. Na po ba kayo? Nakapanood na ba kayo ng mga binibiyak? Sinisesarian. Di ba? Mahilig ako manood ng mga ganyan Oo. Ang kapal pala niyan. Oo, sobrang kapal pala niyan, So may mga proteksyon yung parts of our body na medyo maselan para maaksidente ka man, medyo matinding aksidente na ang kailangan bago sila ma-injure. Oo, bago ma-injure. Pero itong yung hips niya, tinatch lang ng Diyos, tapos nabali na. So, sa mga ganyang pagkakataon, nakikita po natin na minsan kasi ang tingin natin sa Panginoon, para siyang lolo na mahina, tapos inaaliw ka kapag ka ka. Alam niyo yung, di ba pag sinabi mo kasing lolo, wala nang strength kasi matanda na, hindi ba? Pero mapagmahal pa rin. Di ba yung mga lolo't lola kasi ang pwede na lang nilang gawin sa mga apo ay mag-spoil. Di ba? Minsan hindi na nila kayang magdisiplina. So minsan, ang tingin natin sa Diyos ay parang lolo na pwede ka lang i-spoil pero hindi ka pwedeng disiplinahin. Ang tingin natin parang mahina na, hindi niya na yan kaya. Hanggat hinawakan lang siya ng Diyos, doon mo nakita, para mo sinabing, anong lolo ngayon? Sino ngayon ang lolo? Di ba? Minsan po ganon ang tingin natin sa ating Panginoon. Hindi po nababawasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung ano po ang kaya niyang gawin noon, siya pa rin pong kaya niyang gawin ngayon. Dahil sa ang tingin natin sa Kanya ay isang lolong mahina pero mapagmahal, ang nangyayari po sa atin, ang obedience natin sa Panginoon, view natin siya as only an option na available sa atin. When you say option, pwede mo siyang sundin, pwedeng hindi. Ganun po ang tingin natin sa Panginoon. Alam niyo po ba na ang obedience po sa Panginoon dapat ay absolute? Absolute. Ibig sabihin, wala nang sayo lang. Puro sa Kanya lang. Absolute. So, hindi po siya option. Marami akong nakikitang mga Christians na ganyan. They go to church, mga kapatid, tapos, ang nagiging transformation nila sa buhay ay part lamang. Ibig sabihin part, hindi siya whole transformation. May mga area sa buhay natin na ayaw nating isuko kay Lord. Meron tayong mga pinipili, sige Lord, ito pwede to pwedeng iyo na to. Pero ito, akin to Lord. Wala kang say dito.
Pero pagdating dito, yan, pwede mo yang galawin, Lord. Wag lamang ito. So, hindi po pwede yung ganon. Ang obedience po natin sa Panginoon dapat ay buo, absolute. Kailangan kasi umabot po tayo sa punto na ma-realize natin that we are not in control. Tignan nyo si Jacob. Akala niya na nanalo siya kasi magdamag na eh. Hindi pa hindi pa siya natatalo nung kaaway niya. Magdamag na. Ganyan tayo minsan. Sometimes, akala natin that we are in control. We are not, mga kapatid. We are not the one controlling our lives. We are not the one directing our lives. Kaya ang nangyayari, ang mga tao na absolute ang obedience kay Lord, tignan mo, bibihirang magkamali. Why? Kasi sinusunod nila kung ano ang utos ng Diyos. Nagkakamali lang naman tayo pagka nag-umpisa na naman tayong sundin kung ano yung na sa paningin nating tama eh. Pero kapag sinusunod natin kung ano yung kalooban ng Diyos, bihira mga kapatid. Bihira. Ewan ko ba, no? Ba't parang hindi tayo natututo? Nagkakamali na tayo kapag sinusunod natin yung mga gusto natin sa mga nauna nating mga desisyon. Pero madalas pa rin sinusunod pa rin natin yung gusto natin. Gusto niyo po ba yung trial and error sa buhay? Sayang naman, di ba, yung mga panahon na dapat nag-move on ka na sa susunod na phase ng buhay mo. O kaya, makukuha mo na yung, kasi yung mga blessings ng Diyos para sa atin ay nakahanda yan, mga kapatid eh. Eto, pagka ito nakuha mo na, dapat ito na eh. Kaya lang, paulit-ulit ka, ikot ka ng ikot dito. Parang yung mga Israelite, dapat ilang araw lang nasa promised land na. Kaya lang, ang dami nilang mga reklamo, ang dami nilang mga complaint, ang dami nilang mga murmur, kaya tuloy, tumagal. Pero nandun pa rin naman ang promised land, hindi inaalis ng Diyos yun. Doon pa rin ang destinasyon nila. Kaya lang, it took how many years for them to reach? Samantalang dapat, imagine, ilang araw yung na marireach? 7 days lang ba? Dapat, na nandun na sila sa promised land. Pero 40 years na nagpaikot-ikot. Imaginein po ninyo yung 40 years na dapat in-spend na nila sa promised land ng buhay na ganap at kasiya-siya na sayang, nakarating pa naman, tayo rin ganun, makakarating pa rin tayo. Pero ayaw nyo po ba na sa itatagal natin dito sa mundo na ito, yung buhay natin na yun, dapat nakuha na natin yung mga hinandang pagpapala ng Diyos sa atin bago tayo umabot doon? Ang nangyayari, ilang taon na kapatid, ganyan pa rin yung struggle mo. Kasi alam mo, yung napag-aralan natin, kung natatandaan po ninyo, kapag ka ang Diyos ang nakatayo sa area na yun ng buhay mo, hindi papasukin yun ng kaaway. Bakit? Nakatayo ang Diyos dun sa area na yun ng buhay mo. Kaya kung ang nakatayong bantay sa buong area ng buhay mo, ang Diyos, hindi ka na pwedeng pasukin ng kaaway. Bakit? Kalaban niya na ang Diyos dahil ang Diyos na nakatayo doon. Pero hanggat ikaw pa rin ang nakatayo sa area ng buhay mo na yon, ikaw ang makikipaglaban kay Satanas. Hindi ang Diyos ang makikipaglaban sa'yo para sa'yo kay Satanas. And sinisigurado ko po sa inyo, mga kapatid, hindi natin pwedeng talunin si Satanas dahil mas marunong siya kaysa sa atin. That's why we need the Lord to stand with us there sa area na yun ng buhay natin. Dahil pag nakita pa lang niya ang Diyos, oops, balik agad siya. Tiklop agad siya kasi nakita niya ang Diyos. So, kailangan makita ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kaya ngayon, madami mga powerless Christian na sinasabi. Sa totoo lang, all of us are powerless. Pero kapag ka talagang kasama mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, nagiging powerful ka. Not because you are powerful, but because the one beside you is powerful. Kaya ang nangyayari, maraming powerless Christian. Siguraduhin niyo po na nakatayo ang Diyos sa tabi ninyo, sa area na yan ng buhay niyo, para maging powerful ka.
Kaya ka po binabalik-balik ka ng kaaway dyan sa area na yan ng buhay mo. Kasi hanggang ngayon, pinaglalaban mo pa rin yung area na yan sa buhay mo, sa sariling lakas mo. Hayaan mo ang Diyos ang makipaglaban sa iyo dyan, kapatid. Kaya lang minsan ayaw natin. Like for example, may asawa tayong pasaway. 'Di ba? Lagi natin sinasabi, Lord, wag mo namang anuhan, kawawa naman kapag ka ikaw ang nag-deal sa kanya. Alam nyo, hindi po ako for doon sa sinasabi nilang be careful sa prayer mo na kahit anong pamamaraan. Hindi totoo yun. You know why? Pag sinabi mo, kasi sabi nung iba, naging mali ko rin yan na sabi ko, pinagpray ko kasi sa daddy ko na kahit na anong pamamaraan, basta iligtas lamang siya ng Diyos, ayun tuloy nakulong. Sa totoo lang, hindi po totoo yun. That is the best way na alam ng Diyos para sumuko ang isang tao na ganito. Kaya hindi ikaw yun, hindi, ayan na naman, inaako na naman natin na kaya ganito nangyari sa mahal ko sa buhay kasi pinagpray ko kay Lord. No! It is not your decision, mga kapatid. It's God's decision. Kapag ang isang sitwasyon, ibinigay mo kay Lord, immediately, He will take control. Hindi na ikaw ang may control doon. Basta ibinigay mo sa Kanya, He will take control. Kaya kung ano man ang mangyayari doon, hindi dahil sa iyo yun. Dahil kay Lord yun. Kasi mas alam ng Diyos kung ano yung tamang gagawin eh. Minsan, sobra naman. Alam ng Diyos kasi na hindi susuko yun sa mga light na na papamaraan. Alam ng Diyos na yun lamang, that's the only way para ang tao na to ay umayos. Yun lamang po yun, pero hindi ikaw po yun, mga kapatid. Kaya, do not underestimate the power of God. Because, lahat po tayo ay nakasalalay lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Walang tayo. Akala mo lang may tayo, pero walang tayo. Parang hugot yun, no? Walang tayo. Anong tayo? Si Lord lang po yun, mga kapatid. Ha? At ang susunod po dito, na inire-reveal ng Diyos sa atin, through our brokenness, ay bukas na. Wala na pala akong oras eh. Okay. Papaano tayo mabe-bless ng Diyos sa ating brokenness? Okay? Hindi lang po basta na broken ka na, pagpapalain ka na. Hindi. Saang part? Bakit? Bakit through that brokenness, pagpapalain tayo? Hindi po basta na broken, pinagpapala ka na ha? Wala po dun yun. Oo, hindi. Iba kasi gagawa ng mga pamaraan para maging broken na naman. Alam niyo mga kapatid, masyado tayong matalino eh. Sa tingin lang natin, pero hindi po natin maluloko ang Diyos. Kaya tomorrow, pag-aaralan natin, bakit ka ibe-bless ng Diyos sa brokenness mo? Ayun, hindi basta broken, magpapala na. Hindi. Merong tayong gagawin para sa brokenness natin, makatanggap tayo ng pagpapala. At yun po ang pag-uusapan natin bukas. Thank you, Lord. Hindi ako sanay nang walang hawak na microphone, kaya kung ano-anong mga pinagkakaganyan ko habang nagtuturo ako. Thank you, Lord. Okay, sa araw na ito, happy birthday, Brother Terry! Glory to God! Oo, abangan niyo po si Brother Terry mamaya. At magpapakain siya. Kung kayo'y nagpapadala sa amin ng pagkain, siya po magpapadala ngayon sa inyo ng pagkain. Spiritual. Ito umaangal agad eh. Ala pa nga eh. Okay. Happy birthday kay Brother Terry de Guzman. Terry, ilang taon ka na? Ha? 67? Ano? 50? Aba? 3 taon na lang pala at may enjoy niya na ang mga pagpapala ng seniors. Okay, ka-birthday mo pala si Sister Charity Evangelio. Sister Charity, happy birthday po sa inyo. Birthday din po ngayon ni Sister Marites de Rojas ng Tagaytay. And happy anniversary po kay Brother Angkor at kay Sister Lani sa Tumango. Happy birthday po, parang 41st. 41 years na silang kasal. At happy anniversary sa Karangalan Prayer Group.
Thank you, Lord. May mga anniversaries pa ba? Wala na? Ayan. Okay. Sister Jam. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Ay, alam nyo ba na ngayong araw na ito ay isang taon na rin pala si Tatay Ipe na kay Lord. Oo, kasi si Arnold hindi nakakadalaw. Kaya dinalaw siya ni Tatay Ipe kanina, umaga. Hindi daw niya, nawala na sa ano niya, na sa memory niya. Bagay, ano ba namang nare-retain sa memory ni Arnold? Nakalimutan niya na 1 year na daw ngayon si Tatay Ipe. Kaninang umaga, pagpasok niya, naamoy niya si Tatay Ipe dun sa tinutulugan daw niya nun sa kwarto nila. Kaya, dinalaw siya ni Tatay Ipe. Di mo kasi dinadalaw eh. Oo. Di 1 year nang nag-e-enjoy si Tatay Ipe. Oo, sa presence ng Panginoon. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, sa atin pong memory verse of the week, Psalm 31, verse 24. Psalm 31, verse 24. Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. So, ang lahat po na ang pag-asa nila ay ang Diyos, He will strengthen your heart. Kaya, be of good courage. Kahit ano po ang sitwasyon nyo ngayon, be of good courage, mga kapatid. He will strengthen your heart dahil siya lang po ang pag-asa na tinitignan ninyo. Thank you, Lord. Okay. Dako na tayo ngayon sa ating memorization. Alam nyo, mga kapatid, nakakatuwa ang mga kapatiran natin. Kahit hindi sila sumasali, nagpapadala sila ng mga pangregalo. Pero mas gusto nating sumali sila, hindi ba? Sabi kasi nung iba, Sister Ri, mag-sponsor na lang po ako, wag lang akong sumali. Mas gusto po naming sumali kayo, mga kapatid. At mag-sponsor din kayo. Pero mas gusto namin na kahit na walang sponsor, sumali kayo. Oo, para ma-experience nyo rin po. Pero maraming natutuwa. Alam nyo yung iba naman, nagme-memorize daw. Kaya lang, wag na raw silang sumali. Pero gusto pa rin namin po kayong sumali, mga kapatid. Sister Veron, mag-game ka na. Oo. Alam naman nila, nakaka-memorize naman sila. Dali, para meron kaming Ha? Dalawa lang? Ay, ganun. O, sige, dahil birthday niya, sige, pagbigyan natin, ha? Birthday kasi ni Brother Terry ngayon, kaya siya na ang ating tatawagin. O, halika na, Ter. Halika na. Ta. Okay, thank you, Lord. Pasok ka. Ay, urong-urong para makita ka. Ayun. O, tignan nyo naman. Nakabihis siya ngayon, mga kapatid. Ang ganda Thank ng you, Lord. forma. Oh. Salamat sa Panginoon. Oo, parang kilala ko yung t-shirt mo, ah. Ang 10 utos ng Diyos. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Akong si Yahweh na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo sa pagkalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng imahen na lumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Huwag nyo silang yuyukuran o sasambahin.
sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos, mapanibughuing Diyos, ang lahat, mapanibughuing Diyos. Mapanibughuing Diyos. Yan, ang at ulit. Gusto mo ulit? Ulitin ko. Sige. Ulitin ko. Birthday mo naman Ulitin ko Sige. muna, okay. Basta Sige. Sige, Ano naman papakain. birthday ko naman eh. Okay. Yun ang aking panlaban. Sige. Ulit. Papakainin mo Ako naman ang kami. Diyos na ako ang Diyos na si Yahweh. Ako si Yahweh na yung Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Labas sa Ehipto at nagpalaya sa pagkalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag niyo silang yuyukuran. Huwag niyo sila... Huwag kayong... Nakakalimutan sila. Okay. Hindi. Yan. Nasabi ko lang na magpapakain siya yan. Nagkandalito-lito na siya. Wala eh. Nagkakaroon ng brokenness eh. Okay. O sige, huwag ka nang magpakain sa amin. Okay. Thank you, Lord. Yan. Ako si Yahweh na yung Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyong pagkalipin. Akong... Ano yung wag gamit? Huwag kayong magulo. Dito na sa... Titingnan ko lang yan. Ayan. Okay. Ayan, okay. Ayan. Final. Ayan. Akong si Yahweh na yung Diyos na naglabas sa Ehipto at nagpalaya sa pagkalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng anumang nilalang na nasa langit o nasa lupa. Huwag upang sambahin. Huwag niyo silang yuyukuran o sasambahin. Sapagkat si Yahweh na yung Diyos, mapanibuguing Diyos. Tiyak na parurusahan ko. Yan. Lipat na ulit. Huwag kayong gagawa. Huwag kayong gagawa ng inyo yun. Ba't nawala yun? Gagamitin. Huwag niyong gagamitin ang pangalan ni Yahweh na walang kabuluhan. Tiyak, parurusahan ko ang sino mang gagamit ito. Ngunit ipadadama ko ang aking pag-ibig sa 1,000 salin lahi sa mga umiibig at sumusunod at nagtitiwala sa akin. Tandaan ninyo, ilan nyo para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayo magtrabaho. Tapusin nyo ang dapat yung gawin. Huwag nyong igalang mo ang iyong ama't ina sa gayon hahaba ang iyong buhay sa lupaing ipinangako ng iyong Diyos na si Yahweh. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi na walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnasaan ang kinin, ang sambayanan ng iyong kapwa, maging ang alilang lalaki o babae at anumang pag-aari nito. Yun! Sa wakas. Memory verse pa pala yun. Oo. Memory verse. Talagang nagkalito-lito na. Okay. Birthday naman eh. No? Kawikaan, 3:5-6. Tagalog din. Huwag kang manangan. Magtiwala ka sa kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manarangan sa sariling karunungan. Ang lahat ng iyong alalahanin sa Diyos ilagak
at papatnubayan ka sa landas mong tatahakin. Marcos 5:34. Uy, paborito. Subalit, sinabi ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. Ipanatag mo iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Umuwi ka na. Umuwi ka. Ayun, meron pa. Sige. Meron pa. Psalm 119 verse 11. Sa banal mong kautusan, puso ko'y ingatan upang lubos na hindi magkasala. Bago ang isa pa, John 3:16. Wow! Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig, pag-irog ng Diyos ng tao sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak nang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bago Meron pa. Birthday niya eh. Sige. Birthday. 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong lahat na alalahanin sa buhay sapagkat siya nagmamalasakit sa iyo. Yan. Awit 37 verse 4. Okay. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. 3-4. Okay. Bago Matthew 4:4. Kalaw na yung baon yun, no? Okay. Hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Bago John 14:6. John 14:6. Hindi lamang sa tinapay na... Mali. Ano ba yan, Matthew 4:4 yun eh. Katotohanan. Kaya naman, inaano ko lang. Alam niyo na pala yun. Ako ang daan at ang katotohanan. Walang makapunta sama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya naman, inaano ko naman eh. Isaiah 26:3. Ang Isaiah 26:3. Binigyan ko ng lubos ng kapayapaan ang may matatag na pananindigan na nagtitiwala sa iyo. Yan, marami-rami na yun. In fairness, kay Brother Terry, ang dami niyang baon. Sabi ni Sister Trini, si Sister Trini yata ang naiinip na sabi niya, call a daughter na, lifeline please. In fair, para palang diesel. No, parang diesel si Brother Terry. Oo, kailangan painitin muna. Kaya pagdating dun sa scripture, ang dami niya ng baon. Pero napansin niyo ba yung mga baon niya? Yun yung laging parang generic. Mautak. Ayan. Thank you, Lord. Happy birthday ulit. Brother Terry, binigay mo na yung kanyang thank you, Lord. Dahil sa nagtagal ka, dumami tuloy yung mga nag-game na. Ayan, si Sister Veron. Oo, sumali na si Sister Veron. Okay. Sister Odette, Sister Connie, Sister Olive, Brother Mar, and Sister Veron. Ang mga senior naman ay si Nanay Clemen, si Lola Aning, at si Sister Glo. Senior muna. Si Sister Glo Garcia, ang ating suki. Okay, si Sister Glo. Oo nga naway wag magsawa si Nanay Aning Sister Glo Garcia. Sister Glo. Kayo na naman po ang natawag. Ayan. Sister Glo. Hi, good morning na naman po ang natawag. Good morning po, Sister Glo. Good morning. Ay, opo. Sister Glo, babaan niyo po ulit yung volume po ninyo para po hindi nagfe-feedback. Good morning po, Sister
Wala na daw. Naririnig ko po, ang naririnig po namin yung boses ko po. Paano yun? Nag-feedback ng ano. Opo. Hindi po kasi namin kayo may intindihan. Apo, Sister Glo, patayin niyo po muna yung pinanonood po ninyo. Tapos, kayo po ang tumawag sa akin sa messenger ko. Pwede po? Patayin niyo po muna yung live, yung pinanonood niyo pong live sa Comfy. Patayin niyo po muna. Ayan, ayan, nawala na po. Ayan, ayan, nawala na po. Ay. Ayan. Pinatay po muna niya. Ayan. Thank you, Lord. Ano? Ang hirap nga rin naman ng ganyan. Oo. Ganito na lang. Ay, pwede pong ano, para po, ayan na, teka, si Sister Glo, ayan na. Hello po. Ayan, wala na pong feedback. Opo, opo, wala na pong feedback. Oh, lalali ka. Ayaw pa rin eh. Okay na po, Sister Glo, okay na po. Naririnig po namin kayo. Sama ng konti. Ay, oh. Hello po, Sister Glo. Okay na po. Ilan si Sir Ria? Okay na? Opo, okay na po. Bati po muna kayo. Pwede na? Magandang umaga po mga kapatid sa Comfy Family. Nakakamiss na po miss ko na kayong lahat. Salamat po. Ayan, Sister Glo. Ayan, Sister Glo. Ready na po kayo, kaya go na po. Pwede na po. Sige po. Ito po. I love the Lord your God. No, you shall not use any other God but me. Thou shall not use the name of Jesus in vain. Number 3 is remember and keep Sabbath day holy. Honor your father and your mother. Do not commit murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not use any witness anyone falsely. Do not beat your neighbor's wife. Do not beat others man's property or everything that he owns. Yan lang po, Sister Ria. Opo, ayan. Ano ba yung nagkulang ni Sister Glo? Idols? Ayan, ayan. Opo. Kulang lang po kayo ng idols, Sister Glo. Number 2. Thou shall not make idols. Nasabi pala ni Sister Glo. Oo, baka yung internet yon naglalag. Oo. Oh, congratulations po, Sister Glo. Si Sister Glo po ay ilang taon na po kayo, Sister Glo? Ilang taon na po kayo? Ayan. Ay, nakangiti lang sa akin si Sister Glo. Sister Glo! Ilang taon na po kayo? 81 na po, sister.
Oh, 81 years old. Opo. Naku, thank you Lord po. At na-memorize nyo pa talaga. 81 years old, mga kapatid. Kaya po kung kayo ay wala pang 80 at sinasabi nyo hindi nyo ma-memorize, hindi nyo ma-memorize. Sister Glo, congratulations po. Ito po ang inyong regalo. Isang pakete po ng sabon. Ayan. Thank you Lord po, Sister Glo. God bless po. Salamat po ulit sa pagsali. Ayan po ang ating kapatid na si Sister Glo. Ayan. Ng ating Santa Ana Prayer Group. Maraming salamat po, Sister Glo, sa pagsali po palagi. 81 years old. Okay, ngayon, punta naman tayo sa ating mga non-seniors. Sister Jam. Isa pang suki, si Sister Olive. Si Sister Olive Caray. Aba, Sister Olive. Ayan, ang ating kapatid na si Sister Olive. Parang recently lang yung kanyang 10 Commandments, ay yung Books of the Bible. Good morning! Good morning, Sister Lee. Ay, kamusta na? Mukhang nasa office ka? Ay, okay. Tingnan nyo naman si Sister Olive, oh. Naka-uniform na. Okay, Sister Olive, game na. Opo, nasa office po ako. Oh, sige. Bati ka muna sa kanila. Magandang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatiran. Ayan. Oh, sige, Sister Olive. Go ka na. Medyo kinabahan ako, sister. Oo. Thank you, Lord. Sige po. Thou shalt not have any God but me. Thou shalt not make any images. Thou shalt not use my name in vain. Thou shalt remember the Sabbath day. Honor thy father and mother. Thou shalt not commit murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Thou shalt not covet. Thou shalt not covet. Thou shalt not covet. Wow, ang galing naman, Sister Olive. Ano yan? Original ba yan? Original yung tono? Grace po ni Lord. Ay, ang Thank you, galing Lord, naman. Ang ganda. Thank you, Lord. Meron ka may reverse, Sister Olive? I look to the mountain. Where will my help comes from? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Sige, Sister Olive, meron pa? Matthew 4:4. Man does not live on bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of the Lord. Amen. Ano pa po? Siyempre po yung pinakamahal natin. Kasi isang size lang naman dito. Maliban kung magpapalit ka ng present. Yung ating John 3:16. Dahil kasi For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will
but have eternal life. Life. Ayan. Okay na, Sister Olive? Okay na po, Sister Olive? Thank you, Lord. Medyo Ayan. nag-aano po. Okay, Salamat sa Sister Lord. Olive, God bless you. Ito ang iyong regalo. Dalawa na ba yung ano niya? Dalawa na yung nandito? Thank you, Lord. Pangatlo na to sa regalo mo. Pag nagpunta ka rito, bibigay sa'yo, ha? Oy! Ano? Sister, bigay ko po yan kay Brother Roger. Brother Roger! Oh, bigay na daw yan kay Brother Roger. Itong huli, itong huling regalo mo? Yung sabon kay Sab Brother Roger. sabon. Kay Brother Roger na daw. Ayan, Brother Roger! Thank you, Lord daw, Sister Olive. Ayan. Thank you, Lord. God bless. Nga, bye. Ayan po ang ating kapatid na si Sister Olive. O, di ba kahit nasa office siya, nakikinig siya. Oo, may naririnig kayo na ano. Glory to God sa ating mga nanalo na mga kapatid natin ngayon. Mga kapatid, patuloy po tayong mag-memorize. Kasi importante po na yung 10 Commandments ay memorize po natin kung tayo po ay mga Christians. Kaya, bakit yung mga kapatid ko hindi sumusali? Dabs? Hanggang Books of the Bible ka lang ba? Sumali na kayo. Ima, si Ima parang hindi nag-game si Ima. Ima, mag-memorize ka, Ima. Mag-memorize yan. Sasali na yan sa susunod. Thank you, Lord. Okay, ngayon na po dako na tayo sa ating new song of the week. Na ito po ay binigay kay Inday Jamie at ito po ay arranged ni Brother Bob Mitra na one of these days ay sana ay pumunta siya at makasama naman natin, ha? Bob, punta ka na rito, bati na tayo. Lagi kaming nag-aanuhan yung dalawa pero love ko yan okay? At susundan po siya. Sabi ko sa inyo kanina, syempre ng birthday boy. Imagine niyo mga kapatid, kaya mag-ready na po kayo sa libreng pagkain ni Brother Terry. Spiritual na pagkain. Ayan, lagi kong dinudugtong kasi umaangal okay? Thank you, Lord. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh, Jesus, ibuti mo, lagi kang maasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandyan. Papurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh, Jesus, ibuti mo, lagi kang maasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandyan. Papurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Sa lahat ng aking mga pinagdaanan, hindi ka na mawawaglit sa
aking isipan, O Diyos, ika'y tapat sa lahat ng oras. Dakila ang iyong katapatan. O Jesus, kabuti mo, lagi kang maasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandiyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. Good morning. Dita. Good morning. Good Ayan. morning, Jesus. Amen. Hallelujah. Kasama ko ngayon, mga kapatid. Alam niyo ba na last week pa na nasabi ko, si Brother Terry kasi hindi natin masyado kakilala. Maski ko hindi ko nga nakakahiyaman aminin, hindi ko alam na birthday niya ngayon, kaya kayo ba alam niyong birthday niya? Very good kung alam niyong birthday niya, no? Ha? Ako hindi ko alam na birthday niya. So, birthday mo pala. Happy birthday. Thank you, Lord, brother. Thank you, Lord. Oo. Really. Ito yung napansin ko nga sa... Siya pala, magandang umaga, Comfy Family. Kamanggagawa natin si Brother Terry, no? Mamaya, may mga bagay na maihahayag, Brother Terry, sa atin para hindi nga kasi kilala. Ako, ang pagkakaalam ko, si Terry ay naggugwardya sa atin for so many years. Si Terry ay kapatid ni Brother Celso. Pero ako nga, birthday niya, hindi ko nga alam no? Ha? So, salamat na lamang. Meron tayong batian na yung mga mahalagang araw sa buhay ng tao, katulad ng mga birthday, anniversary, so on and so forth. Minsan, pati nga yung mahal natin sa buhay, yung mga death anniversary, mga ganon na mga maaalala natin, ha? So, again, ako rin, ang napansin ko sa pamumuhay natin, minsan yung mga importanteng tao, mga influential na tao, mga powerful na tao, kilala sa lipunan, yun ang ating mga alam natin ang kanilang mga buhay, Pero yung mga halimbawa, ako nga, sa susunod nga, Webes, si Brother Leo, hindi nyo rin napapansin. Si Brother Roger. Pero, lahat ng party sa ministry, lahat hindi napapansin o maliit o malaki, yan ay kabahagi sa gawain ni Lord sa ministry. Parang katulad yung trabaho. Kasi halimbawa, bago ka makakain halimbawa ng bacon and egg o bread o merong sinangag, merong mga taong ginamit yun para makaabot sa lamesa mo. Kaya lahat ay merong mga parte, ha?
So Lord, salamat po at nabigyan kami ng pagkakataon, lalo na si Brother Terry, para malaman din namin ng kanyang pagbabagong buhay dahil kay Kristo at yung mga naging buhay noon at ngayon ay nandito na sa gawain. Manguna po kayo sa amin dalawa sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ters, meron akong mga ilang katanungan, ha? Opo. Alam ko, huwag ka naman kakabahan. Hindi naman ho. Pag 10 commandments lang. 10 commandments lang. Sa lighter side, bakit mo sinabing hindi ka naman gwapo pero simpatiko? Ano ba yung ibig mong sabihin doon? Noon yun. Imagine, noon po yun. That was kaya last year. Kaya ako nasasabi ang ganung bagay. Kaya sinabing simpatiko, yung bang parang pag ikinangusap yung mga mata, lalo sa mga kababaihan. Yun ang ibig sabihin simpatiko. Aywan ko sa kanila. Ano nga ba? Teka muna. Sige. O baka teka muna. Sa kanya pala, ang ibig pala niya sabihin sa simpatiko, parang yung kanyang mga mata ay, tantalizing eyes na nakaka-attract, parang gano'n. Siguro, para bang pagka nagiging yung makausap mo, para bang sumasang-ayon sa iyo? Yung pala. Ang akala ko kasi, mga kapatid, tignan nyo rin ang akala ko ang meaning ng simpatiko. Meron kayo simpatya sa kanya. Hindi. Alam nyo ba? Teka muna. Alam nyo bang gwapo si Brother Terry? Yung kanyang... Hindi, totoo. Oo. Sige, Brother Terry, tayo. Sige, hindi, layo ng konti. Yung buo. Kunan mo siya ng buo. Yung buo. Yeah. Tingnan niyo yung, pag nakita niyo si Brother Terry, sabi ko sa kanya kasi, Brother Terry, kahit nandito ko sa bahay, yung mga luma mong damit, itapon mo na. Hindi, totoo to. Kasi, tingnan niyo naman, yung kanyang, tsaka ang nakakatuwa dito, mamaya malalaman nyo, 57 ka na pala. 57 na po. Paano mo na maintain yung iyong katawan na ganyan? Na-maintain ko katawan to, pumagitan ng exercise. Kailangan po natin yan. Kailangan po natin yung exercise. At saka, kumain. Side view. Pakita mo yung muscle mo sa... tignan niya. Sige, i-flex mo ng konti. Tingnan niya. Sino mas malaki sa amin? Pwede ba? Pwede. Chan. Pairs. Ayan. Alam niyo kung bakit? Nagme-maintain ka ba? Hindi ako nagme-maintain ng mga medicine. Wala. Bagamat noong nakaraan, tumaas sa sugar ko, 200. Pero ang ginawa ko, kasi hindi ako nakapag-exercise noong December and January, panay kain dito. Nung nagpa-check up at tinignan si Sister Ria, 200. Sabi niya, pag ito'y mabuti 250, papadiretso na ako, magpapagamot na. Kaya lang, ginawa kong exercise. Hanggang ngayon, ang dugo ko, within 2 months, ngayon ang sugar ko, 118. Okay. Palakpakan natin si Lord. Okay. Thank you, Lord. Nasabi ko kasi to. Kasi si Brother Terry, parang naging lifestyle na niya yung nandun sa 1 Timothy 4:8, no? Wow. Na physical exercise has some value. But spiritual exercise is more valuable here at sa darating na panahon, and it promises a life eternal, life and peace. Meron ka bang gustong bigyan ng konting tip sa
physical exercise. Meron ka kamon 5 doktor? Oh, okay, yun nga, sinasabi kagaya ng napanood natin nakaraan, kasi pag nag-exercise ka, nagampanan mo 5 doktor na sinasabi ron. Okay. Kasi pag nag-exercise ka, una, mag-stretching ka nun eh. Okay. Bago mag-inhale, exhale ka. Inhale tsaka exhale. Oo, kasi minsan nakakalimutan natin i-exercise ang puso. Panay tayong exercise, pero naalala parang hinihingal kayo kasi nakakalimutan mo i-exercise ang puso. Inhale, exhale lang po yun. Okay. At isa pa, inom ka ng maraming tubig pag nag-exercise ka, kasama rin yun. Okay. At yung mga pagkain. Kaya maganda talaga yung nag-exercise ka, lalo sa panahon ngayon, sa panahon ng pandemic. Kailangan ng katawan mo yan. Sa edad ko, halimbawa 57, walang naniniwala. Pero ako may sabi noon. Pero sa totoo lang, walang naniniwala talaga na 57 ako. At medyo sa pangatawan, parang batang tingnan. Oo, tama, tama. Yung edad niya, 57, pero yung katawan niya, 80. Hindi. Siya yung aking personal trainer ngayon. At thank you Lord naman. Kasi, pero merong spiritual exercise. Parang sabi mo kanina. So, papangalagaan natin tong katawan natin, mga kapatid. Kailangan mag-exercise. Yung sinabi mong proper breathing, ang spiritual exercise ng proper breathing, alam nyo ba? Prayer. Ayun. Kasama yun. Kasi pagka malakas nga espiritu mo, ang katawan mo, mahina naman ang espiritu mo. Mahina yung espiritu mo. Ibig sabihin, pag malakas nga espiritu mo, pero mahina ang katawan mo, paano mo maihayag ang salita ng Diyos kung ang katawan mo mahina? Kailangan kasama to. Tama. So, sabi mo, kailangan yung proper diet. Opo, kailangan ko talaga konting kain yan. Konti lang gulay, dadamihan. Gulay karamihan. Kung sa bagay, ngayon, kaunti akong kumain. Oo. Sa spiritual naman, ang proper diet, alam nyo ba kung ano proper diet sa atin? So, yung kakainin natin. Yung paborito nating Matthew 4:4 na hindi lamang tayo nabubuhay, yung tinapay, kailangan natin ang salita ng Diyos. So, pag sinabi nating proper diet, yun yung reading the Word of God. Proper studying the Word of God, memorizing the Word of God, meditating the Word of God, and obeying the Word of God. Yun ang proper diet spiritually. Paano naman yung alam niyo ba yung isa na alam kong ginagampanan na natin itong physical exercise, yun yung pag-witness. Kapag ikaw ay nag-witness, that is spiritual exercise, yung pag-share ng Word of God sa lahat ng makakasalamuhan nating tao. O yan kasi ako naman ay tagahanga ni Brother Terry pagdating sa katawan. Kaya nga ngayon, halos yung mga kapatiran ay kumakain ng mga pagkain na masustansya. At yung mga excess, yung mga hindi tama, ay hindi na by God's grace, ay nagkaroon kami ng awareness ngayong pandemic. Kaya nagkaroon kami ng tinatawag na horticulture. At thank you Lord at yung mga kasamahan pala rito ay marunong halos magtanim at mag-alaga ng mga halaman pwedeng kainin. So, thank you, Lord, sa ganitong pagkakataon. Ngayon, katulad nga nung nasabi ko sa inyo, hindi naman natin masyadong kakilala. So, sa Bible kasi, yung mga, di ba sa 1 Corinthians 12, yung mga less important, yun ang bigyan ng parangal o karangalan. So, hindi ko naman sinasabi na ibig ko sabihin ay try to, yung mga hindi napapansin, ay try to know them. Yun lang. Try to, katulad ngayon, meron ako yung tatanong, Brother Terry. So, eto sino si Terry noon at sino si Brother Terry ngayon? Okay po. Ayan. Yan. Thank you, Lord.
si Brother Terin noon, nung wala pa sa ganitong gawain, bago ako napupunta rito, nagtatrabaho ko sa isang kumpanya, nagkaroon ng problema noon. Noong nagkaroon problema, kasi ibig sabihin 2 beses umalis ako bago bumalik uli. Yung una, nagkaroon ako problema, nagpunta ako na Nestor de los Reyes. Kasi nagtago. Bago nung doon, ang kapatid ko na dito, isinama ko ni Nestor, nagkita kami rito. Noong kami nagkita dito, napapunta ako rito 1991. Noong 1991, nung pumutok yung bulkang Pinatubo. At after all, nagtagal, umalis din ako noong kayo nagkaasawa. Noong kayo nagkaasawa, nagkaroon nga ng umalis naman ako sa ganitong gawain kasi gusto ko mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. Kaya habang nagtatagal, merong isang bagay na napuntahan ako na hindi ko pa alam na ito pala magbibigay sa akin para ako mapahamak, para bang bumagsak, yung parang sarili ko parang wala na, para bang hindi ko na kaya. Kasi nung araw na yun na ako'y namatay pa ang asawa ko. At nung yun nga, sa dami kong problemang dinanas, kung ano-ano pa, hanggang sa nagkaroon ako ng konting problema doon sa aking binabantayan. Na yung palang binabantayan ko, bilang ako pinaka-head or chief security sa binabantayan kong yon, basta nila kami dumating doon, yung pala ay ang sitwasyong yon, mga taong mga nakatira doon, pinilit at pinalis bago naglagay ng security. Kaya walang makapasok. Hanggang sila sa nagreklamo, hanggang sa lumusob sila ng mga army. Nung pag anong ganon, siyempre, labanan na ito. Ang desisyon na sa akin. Sumuko kami. At yung sumuko yun, doon ako nakaranas ng hatawin. Sakit nga eh. At doon nala kami at nakulong ako. At ito'y nalaman ng aking kapatid na si Brother Celso. Nakalaya naman ako dahil wala naman akong kaso eh. Pero ang sa aking buhay, parang wala na. Parang bakit nagkaganito? Para bang wala akong malapitan. Kaya anong panahon yon, pumunta ako rito bumalik muli ako. Dumalaw sa kapatid ko. Nung dumalaw ako sa kapatid ko, di natuwa siya. Biglang nakita ko ng Mami Ligaya. Nung nakita ko ng Mami Ligaya, huwag kang alis. Bakit po? Diyan ka. Magbantay ka ulit dyan. Ikaw yung in-house security. Nag-isip ako noon. Kasi sa kasalukuyan, 7 taon yung anak kong panganay. Yung panganay kong babae. Pangalan? Sino? Si Hosea. Hosea? At Sino ang pa? pangalawa kong ay 5 taon. 3 taon. 5 taon nga si Carlo. Tapos? At ang bunso ko, 3 taon. Namatay yung asawa mo na? Oo, namatay asawa ko. 3 taon. Yung bunso ko, si Alicia. Kaya nangyari ito, bago sasabihin, dito ka. Kasi kung tutusin ko, kaya ba? Para bang hindi. Sabi na, pinakinggan ko yung utos ng mami. Pero bago pa mano yun, may nabasa kong word eh. Ito nga sa, yung sa Isaiah. Basahin mo nga yung word. Babasahin ko po yung word. Para praise to eh. Sa Isaiah. Chapter 41 verse 10. Sige nga. Ang sabi po rito, do not fear, even in your brokenness. God will give up you strength and hold you up when you can't hold yourself up. Okay. Doon ko nakita yung itinasa ko ng Panginoon. Yung bang sa dami-daming yon, nakita ko na mahal pala ako ng Diyos. Kaya nga sabi ko na banggit ko yung 1 Peter 5:7, yung word na ito, ang lahat mong, ipagkatiwala mo ang iyong lahat ng alalahanin sa buhay sapagkat siya ang nagmamalasakit sa iyo. Isa yun sa mga pinanghawakan ko. 7 taon na ako, 3 taon,
mag-aaral po lahat yan. Pero kapag nasa Panginoon ka, ikaw na ang pinakamayaman. Kamusta ba yung mga anak mo ngayon? At sa ngayon, sa hindi ko talagang kamangha-mangha at sa pag-ibig ng Diyos, yung 3 kong anak, nakatapos po yon. Yung panganay ko, nakatapos po siya ng IT. Okay. Yung pangalawa ko, nakatapos siya ng HR, Human Resources, yung si Okay. Carlo. At yung bunso ko, nakatapos ng Business Administration sa Management. Thank you, Lord. Pero kung tutuusin mo, narito ka. Pag nasa Panginoon ka, kaya nga sabi, lahat ng alalahanin mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Magtiwala ka lang sa Kanya. Amen. Kaya ngayon sila, tapos na sila ng lahat Amen. sa tulong at awa ng ating Panginoon. Ayun. So, yung medyo knowledgeable ako ng konti dun sa na-share ni Brother Terry kasi siya ay nasa security at pagkatapos may situation and the Lord gumawa siya ng paraan na makabalik muli dito at si Lord naman ang nag-o-orchestrate bagamat yung sabi nga fear not kasi nakakatakot naman talaga. Well, anyway, iba-iba naman ang ating mga naging propesyon at medyo meron lang mga propesyon na nakakatakot at delikado, nakataya lagi ang buhay mo. Pero sabi nga nung pagbalik niya uli, kasi alam ng mami naggugwardya siya sa security agency. Pero sabi ng mami nga, dito ko na maggwardya. Kaya nga meron na, lagi ko nga naaawit tong awitin na to, yung Psalms 84:10, na hindi, gusto mong ako lang, ewan ko kung natatandaan mo, yung better is one day in your coach. Sige, gusto mo, alam mo yan, natatandaan mo. Hindi, sige kami dalawa, kung natatandaan. Ito. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. One more time. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. The Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does He withhold from those whose walk is blameless. Blessed is the one who trusts in Him. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Ayan, thank you, Lord. Thank you, Lord. Again, sabi mo nga yung mga napagdaanan natin, iba-iba naman tayo ng pagiging broken, Meron lang akong gustong ibahagi sa inyo yung pagkakaiba ng broken heart tsaka broken spirit. Ang nangyari sa'yo, siyempre, broken-hearted ka dahil dalawa nga sa'yo Kasi namatay yung misis mo. Tapos, broken ka rin sa spirit. Parang doon nga sa binasa mo, parang downcast ka na, kumbaga. Gusto mo namang itaguyod yung pamilya mo, sabi mo, kung nandito, paano na yung 3 anak mo? Pero ngayon nga, ang nangyari, by God's grace, hindi naman sa atin yun si Lord, nakatapos na lahat at may trabaho na lahat. At yun na ngayon si Bago, now, ikaw ngayon si Brother Terry. At tayo rin naman ay once upon a time ay nasa, ako na lang sa kadiliman, o kasi pag sinabing broken, marami ang mga synonyms
Gusto niyong malaman ang mga ilang synonyms ng broken? Ano yan? Yung feeling of unworthiness. Ano pa ba mga pag sinabing... Spiritually blindness. Yun, tama ka. Tama. Very good, very good. Oo, Tsaka spiritually blind. Very good. Tsaka nagkaroon ng faithlessness. Oh, tama. Faithlessness. Aba, very good. Thank you, Lord. Ano? So, faithlessness, spiritual blindness, sinfulness. Aba? Sinfulness. Yun. Once upon a time, tayo rin naman ay nagkaroon ng brokenness. Pero the Lord made us whole. Alam mo ba na yun ang gustong-gusto ni Lord na, kasi sabi niya, doon sa binasa mo, sabi niya, I am your God. Di ba? Sabi doon, I will help you. I will strengthen you. I will uphold you with my right hand. So, God is with us. God is our God, and God will be our help. Tsaka, ang mga broken, tayo yan. Alam niyo ba dun sa, merong isang scripture dito sa Isaiah 53 verse 5 na, tignan mo dyan sa 1 Peter 2:24, babasahin ko yung Isaiah 53:5. Kasi lahat naman tayo ay broken humanity, but because of God's grace, diba, God sent His only begotten Son. Dito sa Isaiah 53:5. Tapos mamaya basahin mo yung panghuli, 1 Peter 2:24. Oo, basahin ko muna to, ha? O mga kapatid, but He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Sige. Ito nga sa 1 Peter 2:24. Babasahin ko po sa Tagalog. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ayan. So, kung meron man nangyari, you are, again, yung pagkakaiba ng broken heart and broken spirit. Typically, ang broken hearts ay come from a lack of understanding or an inability to accept the reality of what it is. Siyempre, sabi nga ang hirap nun. Maliliit pa yung mga bata, namatay yung kanyang misis. So, broken-hearted. Then, ang broken spirit is yung emotion na para bagang merong dismay, regret, probably, para bagang ang hirap eh. Pero, ayun nga, sa mga salita ng Diyos at sa kanyang pananatili, hindi pa naman tapos si Lord sa ating lahat. So, yung ating anumang brokenness yan, it will be healed. Kay Jesus Christ ang ating, katulad nga dun sa binasa natin, 1 Peter 2:24, at sa Isaiah, 53, mga kapatid. So, kung tayo man ay nasuong sa ganong mga kalagayan, sabi nga, meron tayong awitin, huli na lang awitin yung 1 Peter 5:7. Cast all your cares. Ayan, sige, kawitin natin yan. Ano ba yung umpisa niyan? Yung kay Basil. Sige nga, kaya ba na? Alam mo, tatanda mo ba yun? Napapapakya. Oh, thank you, Lord, mga kapatid. Sino si Terry noon at sino ngayon si Brother Terry ngayon? Life is not a road that path, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's no one Who likes with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart.
questions to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, O Lord, and I will give you rest. Amen. Thank you, Lord. Kapahingahan natin si Jesus Christ. Siya lamang, mga kapatid. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Magandang araw sa ating lahat. In Jesus' name we pray. Amen, amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2.